Suspindi na ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas at government work sa Metro Manila at Calabarzon Region ngayong araw ng Martes, September 3. Inanunsyo kahapon ng palasyo na walang pasok o levels sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon dahil sa matinding ulan na dulot ng bagyong Enteng. Gayunpaman, mananatili naman ang operasyon ng mga opisina ng gobyerno na nasa health services, peace and order and disaster response. Nasa diskresyon naman ng mga pribadong kumpanya kung magsususpindi rin ang pasok sa kanilang mga opisina. Kakaw Balita ngayon. Iniutos kahapon September 2 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maagang deklarasyon ng walang pasok sa trabaho at eskwelahan kapag may sama ng panahon. Ayon sa Pangulo, nasa diskresyon pa rin ng mga lokal na pamahalaan ang class suspension sa kanilang mga lugar. Ngunit nais niya na mas mapaaga ang paglalabas ng anunsyo sa deklarasyon. Tiniyak naman ni PBBM na nakahanda ang pamahalaan sa paghahatid ng tulong sa mga naaapektuhan ng mga pagbaha dulot ng bagyo at habag. Nakahanda daw ang... Hello, good morning sa inyo lahat. Good morning. Sa araw ng Huwebes, maulan na naman po tayo. Araw-araw na lang ito. Narinig nyo? Pakinggan nyo po. Patuloy niya nitong tinututukan ang lagay ng mga kababayang apektado ng sama ng panahon. The LGUs make their own decision with that, except if there is a region-wide assessment na hindi pwedeng pumasok. Sa trabaho naman, ang tinitignan lang namin ay kung makapunta yung mga empleyado natin, makapasok at makauwi. Ano daw? Makauwi. Kasi pag mahirap, pag ma-stranded sila, wala talaga ito gobernong ito. Hindi mo lang sabihin. Ibig sabihin, kailangan magpumunta para maging present ka. Tapos, kung pauwiin ka, uwi ka. Hindi na lang diretso yun, no? Nasa private pa rin ang decision kung pauwiin yung mga trabador nila o hindi. Ewan ko sa'yo. At saka, yung sinabi ni Marcos, no? Na laging nakahanda. Diyos mio, Maria Jose, ilang buwan na po, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo namumuno? Ha? Ilang taon na po kayo namuno? Walang hiya ka. Tapos sabihin mo sa madlang people, nakahanda kayo. Ilang taon na, magtatatlong taon ka na, hindi mo pinaghandaan na babaha ang Pilipinas. Tapos sabihin mo, lagi kang handa. Tingnan nyo pa ito. Sa kanilang pinagtatrabahuan. So, that's what we are watching now. We're prepared for the aftermath of all of this. As usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. We will just have to wait for the weather to see what it will do. Ano? Hintayin mo yung weather. Kung kailan matapos yung weather. At sabi naman sa'yo, sabi mo, lagi ka nakahanda. Bakit hinintay mo pang tumaas yung tubig? Bago mo na-rescue, bago mo pina-rescue, bago kayo gumalaw, ang nangyari doon sa may San Jose, Antipolo. Di wala sana ang buhay na damage. Kung sa pag-umpisa pa lang, kung totoo yung sinasabi mo, na lagi kayo nagkakahanda sa mga weather sinasabi mo, hindi mo pa sinabing weather lang yan. Dapat sinabi mo lang, weather lang yan.
Kaysa sabihin mo nag-antay ka ng weather. Ha? Kung talagang nakaantabay kayo sa mga pwedeng mangyari sa ating bansa, lahat ng mga disaster ng mga empleyado ng gobyerno, sang-ayon sa lahat, sang-ayon sa gobyerno, nakabantay dapat. Dapat naka-ready yung mga rescue team, naka-ready, helicopter, naka-ready, o anong mga pangailangan, naka-ready. Hindi yung naka-ready kayo, may damage na, may buhay ng inutang, may buhay ng nawawala. Oo, napakamali pong sistema. Lagi kayong late sa mga pangyayari. Ito pa, alam nyo na kung kailan lang tayo binaha noong nakarang buwan lang. Binaha yung Idsa, binaha yung Pasay, no? Ito na naman tayo ngayon. Binaha na naman tayo. I mean, hindi pa talaga nagawa yung hinasabi mo sa SONA na mayroong 5,500 na project nyo para sa pang-dispose ng mga tubig na maitapon at hindi baba ang kamanilaan. Kasi kung mayroon na yun, kung buo na yun, nung binaha na tayo ng unang buwan, dapat na-ready na yan. Nakapag nagawa na yan. Ha? Bakit hanggang ngayon binaha pa rin tayo? Okay lang yung baha na normal. Ibig sabihin yung hindi umaabot ng hanggang tao, hindi umaabot hanggang bubong ng bahay. Okay lang yun. Yung mga hanggang tuhod lang, pwede yun. Yung kaso, ilan na po tayo mga kababayan ang nawala ang buhay ng dahil sa tubig, ng dahil sa rumagasa na tubig. Na alam naman natin na binaha na tayo nung nakarang buwan. Bakit hindi natin itanim sa ating kukuti na baka mangyari ulit? Tayong lahat na sa gobyerno, umaksyon na. Dapat ganun ang sistema na ginagawa mo, PBBM. Nasaan ka ba ngayon? Nasaan ka ba sa mga nagdaang araw? Na alam mo naman noong nakaraang buwan, binaha tayo. Bakit hindi nyo pa ginawa? Nung after na binaha tayo nung una, na bumaha ang buong Manila, o halos, bakit hindi pa inumpisahan nun ang problema para masolusyonan yung problema na hindi na dapat umawat pa sa ngayon, na hindi na dapat maulit pa ngayon. Tapos pinagmalaki niyo pa sa SONA na mayroon na kayong nagawang project na 5,500. Tuloy-tuloy naman yung baha na nangyayari sa gobyerno mo. Di ba? Laki ng kayaan. Pero parang hindi ka nahiya, no? Parang hindi talaga kayo nahiya sa ginagawa nyo na panuloko, paninili lang sa tao. Parang okay lang sa inyo na mayroong mga taong agrabyado. Parang okay lang sa inyo na mayroong taong nasasaktan at nabudol sa inyong mga pangako. Parang baliwala sa inyo yung mayroong mga taong naghihirap.
Sa part naman ni Pastor Kibuloy, real talk lang sa akin lang pagkakaalam o sa aking sariling opinion bilang isang mamamayan, tinitingnan ko ang sitwasyon at pinagtimbang-timbang ko. Sa akin lang po bilang mamamayan, sarili ko lang opinion to. Parang lumabag na po tayo sa due process. Wala na po tayo sa due process. Overkill, o baga, over-arrested to them. Na hindi pa natin alam kung ano ang desisyon ng hukuman. Siya ba'y wanted? Siya ba'y may kasalanan? O siya ba'y talagang napapatunayan? Di ba? Di ba nakikita natin ang sitwasyon Bakit parang, hindi, yun na nga, sabi ko, sa akin lang to. Hindi pa nga natin napatunayan na siya at talagang napatunayan na wanted talaga ng batas. Wanted sa madlang people. Wanted sa buong samayan ng Pilipino. Wanted ng desisyon sa gobyerno, ano ang desisyon o sa ating hukuman, no? Wala pa. Pero kapag kinalugog nyo, akala nyo na, yung walang treasure, isang malaking treasure na hinahanap nyo. Parang Yamashita ang hinanap nyo. Di ba sa batas natin, kapag may kaso, lalo na yung mayayaman, na ginagamit ang mga pamaraan ito, no? Isa sa mga pamaraan ito ginagamit sa mga mayaman pag may kaso. Yung abogado lang ang humarap sa kaso, sa hearing, schedule ng hearing, yung abogado na lang paharapin, hindi na yung convict. O, diba? Bakit ito? Nangyayari kay Pastor Kibuloy. Bakit hindi nasunod yung mga ganung due process na abogado na ang pwedeng humarap sa kanyang kaso kapag may hearing? Bakit ito parang pinirasa talaga ninyo? Kaya ang mga tao nagtataka kung bakit over-arrested to Mr. Kibuloy, no? Over-action. Kumbaga, over-action, over-acting. Kaya yung tao, tago ng tago. Kasi na-overacting siya, kung ano baga siya. Kasi po yan, may ano na yan kung ano baga, may edad na yan Kumbaga, nanon yung pangamba, sakit sa puso, maintenance. May mga maintenance naman yung mga ganyang edad May maintenance, takot. Kaya dahil sa over-arrested ng mga ang dami nyo, parang nabigla yung tao. Na dapat hindi magtatago, nagtatago na lang dahil sa impact ng dating nyo. Sa dating nyo pa lang na persado, nag-overacting din siya. Kaya ang nangyari, parehas kayo. Parehas kayo nag-overacting. Kasi nagkanya-kanya dipinsa Pero kung malumanay dapat yung sistema ang ginagawa ng gobyerno, malumanay ba yung sumuko ka na.
pag-usapan natin yung hindi nag-intindihan, mga bagay-bagay. Yung walang duda, ibig sabihin walang, yung mapagkatiwalaan naman yung sasabihin mo, hindi yung pagdating ng huli na doon mo na samantalain, hindi yun. O gano'n ng gano'n. Kung ano yung sasabihin mo, tuparin mo. Ganun dapat ang sistema ginagawa para hindi siya mag-overacting. Tapos na akal-kal kayo ng kalkal. Akala nyo sa inyong lugar yan. Hindi po yan sa inyong lugar. Yan po ay isang private area. Isang private area na kahit sino hindi pwedeng labagin ang sistema at patakaran at protocol na trespassing ka dyan. Trespassing po kayo dyan. Kasi nga sa due process, mayroon tayong abogado na pwedeng humarap. Abogado ng nasasakdal, pwedeng humarap sa hearing. Hindi na kailangan humarap yung nasasakdal. Ngayon nga sa ginawa nyo, may abogado naman siya na pwedeng humarap sa pag-hearing kung may tawag ang sa kabilang side ni Pastor Kibuloy. May abogado siya. Yun ang paharapin. Yun ang harapin. Sa ginawa nyo na yan, na parang hindi sinusunod ang ganung sistema na pwedeng humarap yung abogado ni Pastor Kibuloy sa husgado kung may hearing. Hindi na kailangan si Pastor Kibuloy pang humarap. Ngayon pinirsan nyo, nawala yung ganung sistema. Trespassing po ang kaso niya. At saka po ang problema pa nito. Ang dami talaga harapin talaga ang gobyerno ng problema. Kung makatagpo lang sila ng mabibigat na ang problema lang kasi hindi nila kakampi ang human rights. Yung human rights. Yan din ang mali sa mga human rights. Parang nakikita natin na mayroon silang sistemang kinakampihan. Kasi bakit ito? Ang dami naman nangyayari sa QJC compound. May nangyaring harassment. May nangyaring sakitan. Pero nasaan po yung human rights? Human rights ba yan? Human rights. Nasaan po kayo? Bakit hindi kayo pumasok sa ganung sistema para magitan kayo? Dahil bagal kayo sa mga Duterte. Dahil nung sila naupo nasa kasaan kayo. Hindi po yun. Hindi dapat niyong dibdibin nyo. Kasi disiplina po yun sa isang gobyerno. Disiplina po yun bilang isang presidente. Pag disiplinahin yung isang mga nasa gobyerno, huwag kayong magagalit. Kaya naman disiplinahin kayo dahil gusto ng pagbabago ang kalakaran ng Pangulong Duterte. Gusto niya matuwid lahat para sa manang Pilipino maunlad. Hindi lang kayo at hindi lang iilan kung nasa gobyerno. Hindi lang iilan nasa unlad yung nasa gobyerno lang. Nakaupo. Isang disiplina po yun. Bilang isang magulang, disiplinahin mo yung anak mo. Ganun din. Isang presidente ng Pilipinas. Disiplinahin yung bawat sektor ng lipunan. Kasi, ang maepektuhan kasi, sambayan ng Pilipino. Una, saan kayo ngayon sa nangyari sa QGC? Bakit nahimik ang human rights?
Bakit hindi kayo pumapapil? Bakit nagbingbingan at nagbulag-bulakan kayo sa mga nangyari ngayon? Ay, ang dami na nasaktan sa KOJC. Tao rin naman yun. Ay, bakit nung kapanahon na ni Duterte, ng mga adik naman yung napatay? Wait, papatayin ba yun kung hindi adik? At hindi rin naglaban sa mga pulis? Kung hindi ka lalaban, hindi ka naman papatayin ng gobyerno eh. Pero kung nagpapakita ka ng kilos na galaw na hindi maganda, ay siyempre, gagalaw rin ang kapulisan natin. Halangan kung magpapauna sila, sila yung nasa tamang posisyon. Eh, adik ka, so pulis sila, o di dapat lang gawin nila yung narapat nilang gawin. O nasa, di ba? Pinasok ng human rights yun. Nakikialam sila at kumampi sila sa mga sa mga adik. Eh bakit ngayon? Bakit ngayon? Hindi nila tinitingnan yung mga sibilyan, mga inosente na nangyari sa KOJC na nabiktima ng pang-harassment. Yung mga kabataan, matatanda, nagkaroon ng phobia. Pero wala kayo. Dahil, kampi niyo ang gobyerno. Ganun ba yun? O di wow. Kung may kampihan pala ngayon, dapat walang kampihan. Dapat kung anong tama, gawin mo. Kahit pakalaban mo ang gobyerno, kahit makalaban mo pa, basta nasama ka, gawin mo. Wala kang kapili-pili, walang pipili-piliin. Ganun dapat ang kalakaran dapat. Wala kang pipiliin para patas ang lahat ba. Kung sino po yung gumawa ng tama, doon ka. Kung sino yung gumawa ng mali, layuan mo. Ligpit mo. Mali eh. Baka dumami pa eh. Hindi mahirap na tibagin kapag dumami pa yun. Yan ang nagkaproblema sa atin. Kung sino yung gumawa ng mali, yun ang mabango. Yun ang mabango sa mga maraming nakaupo sa gobyerno. Pero kung sino yung gumawa ng tama, yun kalaban ng gobyerno. Ba't ganun? Ganun nangyari. Kasi na-obserbahan ko eh. For example, isa kang magaling na polis, isa kang matinong polis. Dahil sa pelikula, mapanood mo naman sa pelikula eh. Isa kang matinong polis. Hindi lang naman sa pelikula. Yung mga nangyari sa pelikula, totoo yan. Ganun din nangyayari sa personal at sa totoong buhay. Matino kang polis. Nalinis mo yung lugar na to. Eh mga nakalaban mo, matataas. Hahanapan ngayon ng butas para mawala ka sa lugar na to. Ilipat ka ng ibang pwesto. Ganun po nangyari. Ganun po nangyari. Kaya wala. O sa ating mga, shout out po sa inyo mga OFW nating mga kababayan sa iba-ibang sulok ng mundo. Kumusta po kayo ngayon?
Madaling araw po ng Huwebes sa Pilipinas. Ito po si Cruz MTV. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po sa YouTube channel at sa Facebook page. Pindot na rin po yung bell button natin dyan para active po kayo at masubaybayan nyo lagi ang aking mga videos na i-upload. Kumusta po kayo sa Luzon, Visayas at Mindanao? Sa araw na ito, Huwebes ng madaling araw. Diba? Alas 4, no? Alas 4 ng madaling araw. Kumusta po kayo? O Jiggy Bara, kumusta din sa Davao? Mga boss Banat Bay. Boss Dada, Boss Jiggy Bara, Boss at Boss Oli. Kumusta kayo din sa Davao? At sa lahat po ng mga banateros at sa mga LDS, DDS, legit supporters. Magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat. Maraming po salamat. Thank you. Bye-bye. I love you.